Beeperman 150i. 2026 model ito mga kabiyahe ha. So ayan mga kabiyahe, ang ganda ng animation ng board panel niya, colored. Good morning mga kabiyahe. Andito tayo sa Rush R Motors, Batangas. Itong Rush R Motors ay dito nakalocate sa mismong Yokno Highway, which is ito nga yung Maya High, Lemery, Batangas. So may ipapakita lang tayo mga kabiyahe ngayon na isang unit ni Euro Motors, which is ito yung 2026 model na Beeperman 150 Fi. Tara, punta natin. So bago natin mga kabiyahe, isa-isa ng mga specs nito, bigyan muna natin ito ng montage. Yo, let's ride! Biyahe ni Frank, motovlog and adventure! Yo, let's ride! Sa kalsada ako, simula ng kwento, throttle up, lakas ng makina sa bawat segundo. Iba't ibang motor, review natin to. From classic hanggang latest, lahat sinisilip ko. Specs at presyo, lahat klaro dito. Trending na rides, updated ka bro. Kung saan may motoshop, pupuntahan ko. Para sa riders, solid ang content ko. Sa bawat biyahe may bagong tuklas. Sa bawat daan, kwento'y lumalakas. Hindi lang vlog, buhay na to. Biyahe ni Frank, tara sumama ka bro. Beeperman 150i. 2026 model ito mga kabiyahe ha. 74,900 pesos yung cash niya. Ayan. At kung kukunin naman natin ang installment, 3,500 pesos lang yung kanyang down payment. At nagbibigay siya ng short term, 6 months hanggang 3 taon. Ayan. So marami tayong option dito o choices para sa mga payments natin. Yung 6 months mga kabiyahe, 14,405. At sa 12 months naman, ayan, 7,910. 18 months, 5,745 pesos. Sa 2 taon, 4,662 pesos. At sa 30 months natin ay 4,013 pesos. At yung 36 months, mga kabiyahe, o 3 taon, 3,580 pesos po lamang. At ito yung mga perks at previous nila. Oh. May libreng helmet, basic tools, warranty 1 year, at yung LTO 3 years registration. At kasama na dyan mga kabiyahe yung TPL, which is ito yung insurance. Ayan. So yun mga kabiyahe, yung presyo nito ni Beeperman 2026 model 150i. So ibig sabihin mga kabiyahe, ito po ay FI na. So ibig sabihin, tipid na siya sa gasolina. At tingnan natin mga kabiyahe yung profile niya dito. Yung kanyang headlight, yung pinakakauling niya, ayan, napakasungit ng datingan niya. So yung dalawang turn signal niya, nagsisilbing matayan. At meron na rin siya mga kabiyahe na daytime running light, which is ito yung daytime running light niya. Pag inactivate natin yan, nakailaw yan mga kabiyahe at gumagamit ng halogen bulb. Ayan. So maliwanag din yan mga kabiyahe. At ang napansin ko lang dito sa bagong labas ni Euro Motor is yung kanya mga pairings makakapal na, hindi kamukha yung nakaraan, medyo pag kinatok natin medyo garalgal, pero ito solid na siya mga kabiyahe. Oh. Solid. So makakapal na yung ginamit na materialis kay Beeperman. Yung telescopic fork natin dito, ayan, kulay silver. At yung kanyang disc brake rotor, napakalapad. Ayan oh. Napakalapad oh. So goods na dahil hindi na tayo mag aftermarket kasi maraming mga kabiyahe natin dyan na gusto talaga nila yung malapad, ayaw nila yung maliliit lang dito. So sinagot na yung kung anong gusto ng mga user ng ganitong klaseng small bike o motorsiklo. Pagdating naman sa kanyang piston caliper, naka-dual yan mga kabiyahe, kulay red. Ayan. At yung sukat ng gulong niya 80 by 90 by 17. Naka-tubeless na ito mga kabiyahe at naka-mugs na rin yan. So goods na goods yan dahil hindi na siya takaw flat. Ayan. At ang ginamit na guma sa kanya is wanshing. So dito sa kanyang pairings naman dito sa may sidings niya, ito yung makikita natin mga decals 150. Ayan, may halong pula at puti. Ayan. Euro Motor. Ayan, 4-stroke.
EFI. Ayan, electric starter na rin yan mga kabiyahe. At ito naman yung appearance ng kanyang black o ng makina. May pagka orange gold ang kulay. Maganda rin yung pagkaka-shape dito dahil nagsisilbing cover ng makina natin at meron na rin siya yung parang tinatawag natin na araro o bell pan. Ayan. So, yung makina niya mga kabiyahe, kung sisilipin nyo, dito, silipin natin dito kabiyahe. Iisa ang kulay niya, pati dito sa yung ibabaw. Ayan, kulay orange gold. Ayan, malinis. At glossy yan mga kabiyahe. Oh. So, dito naman tayo mga kabiyahe sa kanyang foot brake. Ayan. Napaka-smooth lang niya. Malambot, kagat-agad, at kung mapapansin nyo ninyo mga kabiyahe, mayroon tayo ditong kick starter. Ayan. So, goods na goods ito dahil kahit mahina ang battery natin, mapapandar pa rin natin ito si Beeperman 150i. Ito naman yung appearance ng foot peg ng ating pillion. Ito naman yung kanyang exhaust. Ayan. Naka-chrome yan o stainless yan mga kabiyahe. Ito yung heat guard niya hanggang dito lang. Pero dito sa may chrome wala na. At kagaya pa rin ng dating mga kabiyaya, yung dating Beeperman is naka-double tip yan. So ito, double tip pa rin siya. Malalaking butas. Kaya kung mapapansin niyo, pag may nakakasabay kayong Beeperman sa highway, iba yung tunog niya. Kumpara doon sa isa lang yung tip. Ayan. At ito naman yung appearance ng preno dito sa likuran. Naka-disc brake rotor din tayo dyan, malapad. Siguro ang lapad nito is nasa G's, 10 inches mga kabiyahe. Naka-dual piston caliper din yan, na kulay pula. At yan, naka-mags din tayo dito, parehas doon sa unahan. Naka-tubeless, punching ang tatak ng goma. At 100 by 80 by 17. So, mas malapad itong gulong dito sa likuran mga kabiyahe. Napakalaki pa ng allowance dito mga kabiyahe. So, kung lalagyan mo to ng kahit 120, kayang-kaya nitong unit na ito dahil malayo yung allowance niya, halos puno pa. Hindi sasayad sa ating swing arm. Pagdating naman sa suspension dito sa likuran mga kabiyahe, naka-monoshock absorber tayo dyan. Ayan, napakalaki, kulay pula. Ayan. At yung swing arm natin dito is, kung mapapansin nyo naman, heavy duty. Hindi yung maninipis. Kakatukin natin. Ayan. So, hindi siya makalansing mga kabiyahe. Ibig sabihin, makapal yung bakal. Ayan, oh. Ayan, hindi siya makalansing. Ayan. Ayan, hindi siya makalansing. So, ibig sabihin, makapal yung bakal niya o yung materials na ginagamit dito. At eto, meron din tayo ditong chain cover para kung sakaling maulan, hindi dito babagsak yung mga putik o yung tubig ulan. So, nadidepensahan yung ating chain o yung kadena. At yung kadena naman dito mga kabiyahe, kung mapapansin ninyo, heavy duty rin. Dahil malalaki yung ikinabit. Ayan. Ito naman yung kanyang sprocket na naka 42 teeth. Ayan. So, naka high speed tayo dito mga kabiyahe. Pagdating naman dito mga kabiyahe sa taillight niya, kagaya pa rin ng naunang Beeperman. Ayan. Mayroon tayo ditong reflectorize. Ito naman yung pinaka-fender niya mga kabiyahe. Hindi siya malutong. So, kahit masagi ito, hindi ito basta-basta mababasag. May pagka-rubberize siya mga kabiyahe. Sa pagbukas naman ng upuan natin, ayan. Ito yung susian. Meron tayo ditong cute na grab bar para sa ating mga pilyon at yung ating upuan dito na malambot din. Ayan. So, bukas pala siya. Ito yung makikita natin dito. Dito yung manual. Dito naka-install yung battery at yung lagayan ng basic tools natin. At andito naman yung lagayan ng gasolina. At ang kulay nga pala nito mga kabiyaya, hindi ko na nasabi sa inyo, kulay black na may combination na candy red. Yung kanyang side stand, premium din, makapal. Yung center stand natin, makapal din. Yung gear shifter natin, ayan. Dito naman tayo mga kabiyahe sa kanyang right hand grip. Smooth yung kanyang throttle, may engine kill switch tayo dito. Itong pula,
on and off ng kanyang headlight, yung electric starter natin. Naka-bar end din tayo dito na uno at malambot din yung preno sa unahan. Pagdating naman dito sa kaliwa mga kabiyahe, ito yung clutch, malambot, hindi mahirap pigain. Mayroon din tayo ditong pass light kung tayo nagmamadali paminsan-minsan, magagamit natin ito mga kabiyahe. At ito naman yung high and low beam natin, turn signal, at yung busina. Ito naman yung appearance ng susi, ayan o, napakahaba mga kabiyahe. Dalawa yan, naka-shutter lock ignition tayo dito. At yung kanyang manibela o handlebar mga kabiyahe, naka-clip on siya. So ibig sabihin mga kabiyahe, pwede nyo itong buka-bukahin or pwede nyo rin itiklop ng bahagya para kung mahilig kayo magsingit-singit sa mga traffic is okay na okay ito dahil pwede nyo itong i-adjust dahil nga po ito ay naka-clip on handlebar. Ayan. At yung board panel natin dito mga kabiyahe, naka-fully digital na at ang ganda pa niya. Colored pa siya. So buksan nga natin kung may battery. So ayan mga kabiyahe, ang ganda ng animation ng board panel niya. Colored. May engine indicator, gas indicator. Kung wala ka ng gas, ayan yung ilaw. Ayan yung tinatakbo natin. Kilometer, yung kilometer per hour. Ito siya, yung gear. Ayan, nandito siya. So, goods na goods ito mga kabiyahe dahil digital na. So, ito naman mga kabiyahe, yung reference natin sa motor na ito. 5'6" ang height natin. Ito yung lapat ng paa natin dito sa unit na to. So, kayang-kaya ito mga kabiyahe kahit mga 5'3" or 5'2" ka pa o kahit pa nasa 5 lang ang ang height mo. Kayang-kaya itong unit na ito. At mapansin niyo mga kabiyahe, yung bounce niya, ayan, napakalambot. So, pwede rin natin itong paglaro-laruan sa Marilaki. Sa Marilaki talaga. So, dito lang sa Batangas, marami ng ahon lusong na may siko din mga kabiyahe. So, doon pa lang, masusubukan nyo na ito. Maganda rin ito ay banking mga kabiyahe dahil maganda maglaro yung kanya mga absorber shock. So, yun mga kabiyahe, kung gusto nyo nito, dito lang kayo pumunta sa SYM. Dito yan sa Barangay Mahayahay, Lemery, Batangas. Ayan. Napakaraming pagpipilian dito mga kabiyahe ng mga unit. Bukod dito, marami din ditong mga bagong release ng Euromotor, Keyway, SYM. Ayan, nandito yan. Marami silang stock dito mga kabiyahe. So, shout out sa mga tiga Batangas dyan, lalong-lalo na sa mga tiga Lemery. Shout out sa inyong lahat mga kabiyahe. Tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta sa Biyahe ni Frank. Hanggang sa muli, kita-kits. Biyahe ni Frank. God bless.